Richman Kabanata 1801, pareho kayong dalawa, manatili dito. Papunta ako doon upang tingnan. Bili ni Gerald nang tumayo na siya at kinuha ang walang laman niyang baso bago maglakad sa direksyon kung saan nakaupo ang apat na lalaki, dahil ang mga customer ay kailangang muling punan ang kanilang sariling inumin sa restoran na ito, perpektong normal para kay Gerald na kumuha ng mas maraming tubig para sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbabalik na biyahe, gayunpaman, tinitiyak niyang hindi sinasadyang, mahuhulog ang kanyang baso sa tabi mismo ng mesa ng apat na lalaki. Nang makita na ang ilan sa tubig ay hindi sinasadyang nagwisik sa ilang pantalon na panglalaki, mabilis na inabot ni Gerald ang baso habang humihingi ng paumanhin, na nagsasabing, paumanhin. Bilang tugon, kinuha lamang sa kanya ng isa sa mga lalaki ang baso ni Gerald bago ibalik ito sa kabataan habang sinasabing, mabuti na. Maging mas maingat. Two-wheel. Sagot ni Gerald nang mapansin ang tato sa palso ng lalaki habang binabalik ang baso nito. Kasunod nito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang hapagkainan. Ang pangalawa ay naupo siya, subalit, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging bahagyang hindi kanais-nais. Napansin ang pagbabago sa kanyang kalooban, sinabihan si Juno na magtanong, ano ang mali, Gerald? Nagawa mo bang mang-alap ng anumang bagay? Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa totoo lang, para sa isa, hindi iyon ordinaryong tao. Kasali sila sa samahan ng Soul Hunter. Bulong ni Gerald. Ang mga Soul Hunters, sila yun. Upang isiping nandito rin sila. Sagot ng gulat na si Juno sa isang tahimik na boses, nakataas ang isang bahagyang kilay, tinanong ni Ray. Sino nga ba ang mga Soul Hunters? Tulad ng iminungkahi ng pangalan, ang Soul Hunters ay isang samahan na nagdadalubhasa sa pangangaso at pagpatay sa mga aswang at espiritu. Naturally, nagtataglay din sila ng mga espesyal na kagamitan na makakatulong sa kanila na makita ang pagkakaroon ng kanilang hinabol, hindi alintana, hindi pinansin ni Gerald ang tanong ni Ray bago sabihin. Dahil hinahanap nila ang teritoryo ng Demonic Blood Clan, tiyak na kasunod din sila ng token ng Demonic Blood. Kung ang pangkat na iyon ay pinamamahalaang makuha ang kanilang mga kamay sa token, kung gayon ang mga kahihinatnan ay malapit ng may larawan sa isip. Pagkatapos ng lahat, magagawa nilang mamuno sa bawat multo at espiritu sa planeta. Ang mga bagay ay tiyak na mawawala sa kamay sa pamamagitan ng pagkatapos. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na papayag si Gerald na magkaroon sila ng kanilang daan. Kilala ang dami. Pa rin, ano ang gagawin natin ngayon? Tinatanggal ba natin sila? Tanong ni Juno, umiling siya, sumagot si Gerald pagkatapos, negatibo. Habang totoo na apat lamang sila, kung atikein ko sila ngayon, natatakot ako na ang buong organisasyon ng Soul Hunter ay susundan sa amin upang maghayganti. Hindi talaga iyon magiging kapaki-pakinabang. Sa pag-iisip na iyon, iminumungkahi ko na subaybayan muna namin sila. Narinig iyon, pumayag lang si Juno. Sa pamamagitan nito, bumalik ang trio sa kanilang mga silid upang magpahinga pagkatapos ng kanilang pagkain, kaya, ginawa ni na Juno at Ray. Si Gerald mismo ay simpleng hindi pinapayagan ang kanyang sarili na manatiling idle. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang magmuni-muni, at sa lalong madaling panahon, nagkaroon siya ng isang karanasan sa labas ng katawan. Sa kanyang pag-iisip ngayon na malayang mag-explore, si Gerald, na ngayon ay hindi nakikita ng mata lamang ay nagsimulang maghanap muli ng apat na Soul Hunters, hindi nagtagal para hanapin niya ang mga ito, ngunit sa puntong iyon, lahat na silang apat ay palihim na umalis sa hotel sa kabila ng huli na, pinapanood habang papasok sila sa kadiliman, alam ni Gerald na kailangan niya silang buntot, makalipas ang ilang minuto, natagpuan ng grupo ng mga Soul Hunters ang kanilang sarili na papalapit sa isang gubat. At nakatayo sa harap ng kagubatan na iyon, ay isang misteryosong mukhang balabal na figure na nakatalikod laban sa kanila. Maliwanag na naghihintay siya doon para sa kanila. Pagkakita sa kanya, ang apat na Soul Hunters pagkatapos ay nagmamadaling tumayo sa atensyon, sa likod ng lalaki, bago magalang na ideklara, pinuno. Richman Kabanata 1802 Perpektong nakatago, si Gerald, na lihim na sinusubaybayan ang lahat ng ito, ay medyo nagulat, upang isipin na ang balabal na tao ay talagang pinuno ng samahan ng Soul Hunter, dahil naruroon din ang kanilang pinuno, naging makatuwiran lamang na ito ay isang malakihang misyon.
Sa madaling salita, maaaring mayroong mas maraming mga soul hunters sa paligid. Ang tren ng pag-iisip ni Gerald ay naputol ng tanungin ng balabal na lalaki ang kanyang mga nasasakupan sa isang napakabilis na tono, may tiwala akong wala pang nakakaalam ng iyong totoong pagkakakilanlan. Huwag kang mag-alala, pinuno, sapagkat itinago namin ng maayos ang aming pagkakakilanlan. Sumagot ang isa sa mga soul hunters. Mabuti pa, anuman, magtungo sa lugar ng bundok ng phosphorite sa madaling araw. Pupunta muna ako doon mamayang gabi. Muli, huwag kang makilala. Bilin sa balabal na lalaki. Malakas at malinaw, pinuno. Sagot ng lahat ng apat na mga soul hunters ng magkakasabay. Sa kanilang tugon, ang balabal na lalaki pagkatapos ay tumalon sa hangin, kaagad na nawala sa dilim ng gabi. Matapos mapanood ang lahat ng iyon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagtulala. Tulad ng kanyang haka-haka, ang mga soul hunters ay narito para sa token ng demonic blood. Ang katotohanang masasabi niya kung gaano kalakas ang pinuno ng samahan ng soul hunter ay tiyak na hindi siya pinagaan sa pakiramdam. Anuman, dahil ang kanyang partido ay nagpaplano din na magtungo sa madaling araw, mayroong isang malaking pagkakataon na sila ay mabangga ang soul hunters habang papunta sa lugar ng bundok na Posporo. Sa ilalim ng normal na pangyayari, kahit na nagkita sila, ang parehong partido ay hindi lamang papansinin ang bawat isa. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na ang mga nagtatanim at ang soul hunters ay may ganap na magkakaibang pinagmulan na nangangahulugang mayroong maliit na dahilan para sa dalawang grupo na makialam sa bawat isa. Sa kasamaang palad, dahil pareho silang nais ng parehong bagay, ang hidwaan ay halos hindi maiiwasan. Sa pag-iisip na iyon, matapos na pag-isipan ito, nagpasya si Gerald na mas makabubuting ilabas ang apat na soul hunters bago pa man sila makarating sa lugar ng bundok na phosphorite. Sa paggawa nito, masisigurado niya kahit papaano na silang tatlo ay magkakaroon ng mas kaunting mga kaaway na makitungo sa sandaling sila ay nasa aktwal na lokasyon. Nag-isip siya. Pinanood ni Gerald ang apat na soul hunters na nagsimulang umalis, at sa sandaling malapit na sila, nakita ni Gerald ang sarili habang sinuntok niya ang hangin, bumubuo ng isang shockwave na nagpadala sa apat na mga soul hunters na lumilipad paatros. Siyempre, ang pag-atake ay hindi nakamamatay, at nang mapagtanto nila kung ano ang umatake sa kanila, agad na sumigaw ang apat na lalaki, isang multo. Lahat sila kinikilala si Gerald bilang isang multo dahil sa kasalukuyang estado ng kanyang katawan, alinmang paraan, malinaw na walang sinuman sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang aswang dito sa lahat ng mga lugar. Kahit na, sila ay sinanay na mga propesyonal, sa pamamagitan nito, lahat silang apat ay mabilis na nakakuha ng kanilang talino habang ang isa sa mga soul hunters ay galit na sumigaw, mabilis. Gang up sa kanya. Pagkuha ng kanilang mga punyal bilang tugon, ang apat na individual pagkatapos ay nagsimulang singilin kay Gerald. Dahil ang mga taong ito ay talagang nanghuli at pumatay ng mga aswang at espirito, natural na mas malakas sila kumpara sa mga ordinaryong tao, kahit na, sa huli, wala silang kahit saan na malapit o kasing lakas ni Gerald, at alam ito ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, hindi malapit nang takutin si Gerald sa pag-atake ng kanilang pangkat sa anumang oras. Sa halip, pinili lamang niya upang madaling maiwasan ang kanilang mga atake. Bago pa mailunsad ng soul hunters ang kanilang ikalawang pag-atake, mabilis na hinawakan ni Gerald ang isa sa mga kalalakihan sa kanyang lalamunan. Hindi makapagreaksyon sa oras, ang iba pang tatlong mga soul hunters ay nakatingin lamang ng malapad ang mata habang ang nakakasakit na tunog ng pag-crack ng mga buto ay maririnig. At tulad nito, ang isa sa kanila ay namatay mula sa isang basag na leeg. Si Gerald mismo ay simpleng itinapon ang katawan ng walang gaanong basura, tulad ng para sa mga mangangaso, sila ay masyadong stupefied upang huwag mapahiya. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang maiisip na si Gerald ay magiging malakas dito. Richman Kabanata 1803. Anong lakas? Anong uri ka rin ng monster? Hindi alintana, wala kaming kademonyohan laban sa iyo. Ano ang dahilan mo para patayin kami? Tinanong ang isa sa mga soul hunters, kung sa bagay, tama siya. Paimpol na silang inatake ni Gerald sa labas ng asul. Tiyak na itinaas nito ang ilang mga katanungan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kahit ano.
Sagot ni Gerald, na nakakatawa na isinasaalang-alang pa nila ang posibilidad na sabihin niya sa kanila ang kanyang motibo o kanyang pagkatao. Iyon ay simpleng imposible. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay lumipat si Gerald, at sa isang iglap ng mata, ang tatlong natitirang Soul Hunters ay natagpuan din na patay na rin. Upang isipin na hindi nila kahit alamin kung sino talaga si Gerald bago mamatay. Anuman, ngayong lahat na silang apat ay patay, sinimulan ni Gerald na maghanap ng kanilang mga katawan, at kalaunan, natagpuan niya ang apat na mga token ng Soul Hunter. Tulad ng iminungkahi ng pangalan, ang mga token na ito ay kumakatawan sa kanilang katayuan bilang mga Soul Hunters, at ang sinumang tatanggapin sa samahan ay tatanggap ng isa. Alinmang paraan, pagkatapos makuha ang mga token, itinabi ito ni Gerald sa kanyang tabi bago mabilis na umalis sa eksena. Tulad ng para sa apat na bangkay, habang ang isang tao ay maaaring tuklasin ang mga ito sa susunod na umaga, si Gerald ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagiging isang pinaghihinalaan. Pagkatapos ng lahat, inatake niya ang mga ito sa kanyang form sa avatar, na nangangahulugang hindi niya maiiwan ang anumang bakas ng pisikal na ebidensya kahit na ano ang gawin niya, anuman ang kaso, ngayon na mayroon siyang apat na mga token, naramdaman ni Gerald na siya at ang kanyang partido ay maaaring makapasok sa lugar ng bundok na phosphorite ng mas maayos. Sa pinakamaliit, ang trio ay hindi matarget ng masyadong mabilis ng anumang iba pang mga Soul Hunters na na-crash nila, habang ito ay bahagyang nai-underhand, lahat ay patas sa pag-ibig at gyera. Hanggat nakakuha siya ng token ng demonic blood, hindi alintana ni Gerald na gawin ang lahat ng ito, anuman, mabilis na bumalik si Gerald sa kanyang pisikal na katawan, pabalik sa hotel, bago kaagad makatulog, kinaumagahan, lahat silang tatlo ay gumising ng maaga at pagkatapos mag-check out, agad silang tumungo sa kanilang sasakyan. Nang nasa loob na sila, tinaas ni Juno at Ray ang kanilang mga ulo nang marinig nilang sinabi ni Gerald na, narito, kunin mo ang mga ito. Nakataas ang isang kilay, pareho silang naglahad ng kanilang mga kamay, para lamang kay Gerald na mag-abot ng isang token ng Soul Hunter sa bawat isa sa kanila. Ano ito kung gayon? Tanong ni Ray sa isang usyosong tono, mga token ng Soul Hunter. Pero paano? At bakit magkakaroon ka ng mga ito? Nagtatakang bulalas ni Juno nang lumingon ito kay Gerald. Kahit na tinanong niya ang tanong na iyon, mayroon siyang kutob kung bakit mayroon siya ng mga ito. Nabunggo ko ang apat na Soul Hunters noong gabi bago at pagkatapos na makitungo sa kanila, kinuha ko ang kanilang mga token ng Soul Hunter. Sa kanila, magiging mas maginhawa para sa amin na ipasok ang lugar ng bundok ng phosphorite dahil hindi kami madaling malaman ng iba pang mga Soul Hunters. Sa anumang kapalaran, may tatago namin ang aming mga pagkakakilanlan sa buong proseso. Paliwanag ni Gerald, narinig iyon, napagtanto ni na Juno at Ray na lihim na inilabas ni Gerald ang kompetisyon kagabi. Anong mabilis na pagkilos? Sa pamamagitan ng, ay hindi madaling malaman, ibig mong sabihin na dapat kaming magpanggap na mga Soul Hunters dahil mayroon na tayong mga token. Humingi ng kumpirmasyon kay Ray. Bingo! Kung maayos ang lahat, dapat nating makamit ang aming mga layunin sa ilalim mismo ng mga ilong ng iba pang mga Soul Hunters. Nakangiting sagot ni Gerald, kasunod nito, tinapakan ni Gerald ang gas at kaagad na nagsimulang magtungo patungo sa lugar ng bundok ng phosphorite. Ang lugar ng bundok ng phosphorite ay sikat sa Sunset Village, sa kung magkano ang phosphorite doon sa lugar, ibebenta sila ng mga lokal sa mga tagagawa na gagamit ng mga hilaw na materyales sa paggawa ng iba pang mga kemikal na sangkap. Bukod sa na, ang phosphorite ay ibebenta din para sa pandekorasyon na layunin, sa madaling sabi, ang mga lokal ay umaasa sa lugar na iyon upang makakuha ng kayamanan. Anuman ang kaso, ito ay 1-2 oras na biyahe mula sa Sunset Village patungo sa kanilang patutunguhan, at sa oras na sa wakas nakarating sila roon, 12 na, nang makita na nasa tamang oras sila para sa tanghalian, pagkatapos ay ipinarada ni Gerald ang kanyang kotse sa isang parking lot bago ihatid sina Ray at Juno sa isang restaurant. Richmond Kabanata 1804 Matapos mag-order ng kanilang pagkain, hindi mapigilan ni Ray na bumulong, nakita ba ninyong dalawa ang lahat ng phosphorite doon? Ano ang hindi makajos na halaga? Naturally, mula sa narinig, ibinebenta ng mga lokal ang mga ito upang makakuha ng labis na kita. Ang isa pang kagiliw-giliw na katotohanan na nahanap ko ay ang phosphorite na di umano limitado.
Kapag ang isang lugar ay ganap na nahukay, mas maraming phosphorite ang lilito lamang pagkalipas ng ilang oras. Ito talaga ay mahiwagang, paliwanag ni Gerald. Totoong ito. Gayunpaman, kung iyon talaga ang kaso, pagkatapos ay hindi tayo walang alinlangan na yumaman sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa walang katapusang phosphorite. Ungol ni Ray, narinig yun, napailing na lang sina Gerald at Juno. Tulad ng nangyari, simpleng naiisip lamang ni Ray ang tungkol sa pera. Hayaan mo akong ipaalala sa iyo na ikaw ay isang tagalabas, Ray. Kung naglakas loob ka man na hawakan ng phosphorite, tiyak na mapapalo ka ng mga lokal sa hindi oras. Sagot ni Gerald, dahil ang mga lokal ay may karapatan na may-ari ng phosphorite at ginamit nila ito upang makakuha ng kayamanan, walang paraan sa impyerno na hahayaan nila ang ilang mga walang sinuman na kumuha ng malayo sa kanila ng libre. Sinasabi ko lang, sabi ni Ray habang chuckled bilang sagot bago manahimik, si Gerald mismo ay walang pakialam sa pera. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na malapit sa walang katapusang kayamanan, kaya't ang pera ay hindi talaga isang issue para sa kanya. Bukod, hindi ito tulad ng narito sila para sa pera. Ang kanilang layunin ay upang makuha ang token ng demonic blood, hindi alintana. Hindi nagtagal bago ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nag-abuloy ng itim na damit ay pumasok sa restoran na kinaroroonan nila, at nang mapagtanto ang kanilang presensya, agad na nagbantay ang trio. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga kalalakihan na papasok lamang ay may mga tato na nakapagpapaalala ng mga soul hunters sa kanilang mga bisig. Sa paghuhusga mula sa mga tato na, ang mga ito ay soul hunters, tama, G. Crawford. Bulong ni Ray, nodding bilang sagot, sinabi ni Gerald na, sa totoo lang. Dapat kong sabihin, ang kanilang mga tato ay isang patay na giveaway para sa mga taong sumusubok na humiga. Anuman ang kaso ay, upang isipin na sila ay mabangga sa iba pang mga soul hunters dito ng lahat ng mga lugar. Ano ang kapaspalad? Anuman, manatiling kalmado. Huwag hayaan silang mahanap kanila na kaina-hinala. Dagdag ni Gerald, narinig yun, mabilis na tumango sina Ray at Juno. Siniguro pa ni Ray na ibaba ang ulo, natatakot na magulo siya at pagmasdan sila. Alinmang paraan, dumating ang pagkain sa lalong madaling panahon at ang tatlo sa kanila ay mabilis na nagsimulang magbaha, gayunpaman, hindi nagtagal bago ang kanilang tatlo ay mapagtanto na ang mga soul hunters ay nakatingin sa kanilang direksyon. Ano pa, lumilitaw na tinatalakay din nila ang isang bagay, nang makita iyon. Ang nag-aalalang si Ray ay mabilis na nagsimulang manginig sa pag-aalala habang siya ay bumulong, tinitingnan nila kami sa buong oras na ito, G. Crawford, natuklasan na ba tayo? Ano ang dapat nating gawin? Muli, manatiling kalmado. Sagot ni Gerald habang nakatingin siya kay Ray, alam na ang pagpapanik ay magpapadama lamang sa kanila ng mga soul hunters. Sa pagkabigo ng partido, napanood nila agad nang tumayo ang isa sa mga soul hunters at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang mesa. Natigil sa tabi mismo ni Juno, tuluyan nang hindi pinansin ng soul hunter sina Gerald at Ray habang nakatingin sa kanya habang nagtatanong, "Well hello there, beauty. Bakit ka nandito?" Richmond Kabanata 1805, narito lang kami para sa ilang menor de edad na negosyo, mister. Sagot ni Gerald na may isang banayad ng ngiti nang tumayo siya sa pangalawa. Nakita niya si Juno na sumisenyas para sa kanya na tumulong. Bilang tugon, ang soul hunter ay tumingin lamang kay Gerald ng isang malungkot na ekspresyon bago mayabang na sinagot, "At sino ka ba? Hindi mo ba nakikita na kinakausap ko siya? Sa palagay mo may alinman sa mga ito na tungkol sa iyo?" Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Gerald, at ang susunod na alam ng soul hunter, lumilipad na siya paatras mula sa lakas na pag-atake ng palad ni Gerald. Nang makita iyon, ang iba pang mga soul hunters ay agad na bumangon, inalis ang takbo ng kanilang mga punyal kasabay ng pagmasdan nila si Gerald, wala sa kanila ang inaasahan na si Gerald ang unang gagawa. Naturally, hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas din siya. Hindi yan ordinaryong tao, tiyak na may dahilan sila para dito. Kunin sila. Idineklara ang isa sa mga soul hunters, narinig iyon, ang iba pang mga soul hunters ay agad na lumusot patungo kay Gerald at sa kanyang partido. Kahit ganun, hindi naman nag-alala si Gerald. Gamit ang isa pang lakas na palad, nagpadala si Gerald ng isang lakas patungo sa mga sumalakay, na naging sanhi sa kanilang lahat na mahulog sa lupa.
Ngayong may silid na upang makatakas, agad na hinawakan ni Gerald ang braso ni Ray at Juno bago sumigaw, tumakbo. Sa pamamagitan nito, bumagsak ang trio palabas ng restaurant, hindi man lang makahanap ng oras upang magbayad para sa kanilang pagkain. Sa oras na ang mga soul hunters ay bumalik sa kanilang mga paa at tumakbo palabas ng restaurant, wala sina Gerald at ang kanyang partido sa paningin. Matagumpay silang naitaboy, yung mga B*****, talagang pambihira sila, magmadali at iulat ito sa pinuno. Sigaw ng pinuno ng pangkat, napakarami para sa isang nakaw na diskarte. Si Gerald at ang kanyang partido ay nalaman bago pa magsimula ang pakikipagsapalaran. Anuman ang kaso, si Ray, na natakot ng kalahati hanggang sa kamatayan ng mas maaga, ay nakahabol sa hininga matapos ang panghabol ng mahabang panahon. Totoong hindi niya inaasahan na lalaban lang ni Gerald ang kabilang partido mula sa paniki. Gayunpaman, ngayong nabawi niya ang kanyang pagiging kalmado, humarap si Ray kay Gerald bago humanga na sabihin, iba ka talaga, G. Crawford. Nagpadala ng napakaraming sa kanila na lumilipad sa isang solong pag-atake. Ito ay tulad ng panunood ng isang eksena sa pelikula ng aksyon. Habang pinahahalagahan ko ang papuri, maaari ba ninyong maging mas kalmado sa hinaharap? Pagmamaktol ni Gerald habang nakataas ang isang bahagyang kilay habang nakatingin kay Ray. Nang marinig iyon, ang mahiya at mahirap na si Ray ay ibinaluktot lamang ang kanyang ulo, bamulong bilang pagsang-ayon, hindi alintana, mismong si Juno mismo ay hindi talaga sinisi si Ray. Sa pag-iisip na iyon, sinubukan niyang ilipat ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, alinmang paraan, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Ang Soul Hunters ay tiyak na hahabol tayo ngayon. Sa gulo na kanilang nilikha, ang mga nakaalerto na kaaway ay tiyak na magsisimulang magdulot sa kanila ng gulo sa malapit na hinaharap. Huwag kang mag-alala, wala pa rin silang mahusay na pagkakaintindi sa ating mga pagkakakilanlan sa ngayon. Hanggat mananatili kami sa mga anino habang ginagawa nila ang mga bagay sa publiko, naniniwala ako na maaari nating gawing isang pinagsamantalahan ang sitwasyong ito. Sagot ni Gerald sa kalmadong tono, naniniwala si Gerald na ang pinuno ng Soul Hunters ay hindi magsasayang ng labis na pagsisikap sa tatlong nobodies. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pangunahing target ay ang token pa rin ng demonyong dugo. Hindi masyadong nagtagal, ang balabal na tao, na nakilala ni Gerald noong isang araw, ay makikita na nakaupo sa kanyang tent sa isang lugar ng camping. Ang ilang mga Soul Hunters ay nakatayo ngayon sa harap niya, matapos makuha ang kanyang pahintulot na makapasok, tulad ng iniulat ng isa sa kanila, nabangga namin ang tatlong mga kakaibang individual sa isang restaurant ngayon, pinuno. Alam namin na kahit isa sa kanila ay may pambihirang lakas, at naniniwala kami na ang trio ay hindi regular na tao. Richmond Kabanata 1806 nang marinig iyon, tumayo rin ang balabal na lalaki bago magtanong, ano ang alam natin tungkol sa kanila. Ang parehong Soul Hunter mula noon ay sumagot din, hindi gaanong, bagaman ipinapalagay namin na narito sila para sa token ng demonic blood din. Nakikita ko, kaya bigyang pansin ang mga ito mula ngayon. Kung matuklasan mo ang trio, pagkatapos ay mag-ulat ka agad. Kung susubukan nilang hadlangan ang aming paraan, tanggalin lamang sila. Utos ng balabal na lalaki. Malakas at malinaw, pinuno. Sigaw ng mga mangangaso ng kaluluwa ng magkakasabay bago umalis sa tent. Mabilis sa gabi, si Gerald at ang kanyang partido ay makikita na nagtatayo ng kanilang mga tolda matapos makahanap ng patag na lupa. Kapag tapos na iyon, nagsimula na silang sunog at umupo sa paligid nito. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald habang nagtanong siya, mayroon bang isang dahilan kung bakit kami nagkakamping dito? Bakit hindi na lang kami nag-book ng isang silid sa hotel? Humarap kay Ray, pagkatapos ay sumagot si Gerald, sinusubaybayan tayo ng mga Soul Hunters ngayon, naaalala mo. Ang pananatili sa isang hotel ay gagawin lamang kaming upo ng pato. Narinig iyon, mabilis na nirehistro ni Ray ang logika ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung ang lahat mula sa samahang Soul Hunter ay narito, kung gayon ang pananatili sa isang hotel ay tiyak na taasan ang kanilang peligro na matagpuan. Siyempre, ilalagay ang mga ito sa isang mapanganib na sitwasyon. Alinmang paraan, isang maikling sandali, tumayo si Ray bago sabihin, ako, kailangang gamitin ang banyo.
Kasunod nito, nagsimulang mag-jogging si Ray papunta sa ilang mga palumpong. Dahil nasa ilang sila, wala talagang ibang paraan para mapagaan nila ang kanilang sarili. Nang makita na wala na si Ray, sinabihan si Juno na sabihin, tiyak na haharap tayo sa isang madugong labanan sa samahan ng Soul Hunter kung muli tayong makitang muli, Gerald. Likas na alam na ni Gerald iyon, kaya't tumango lang siya bago sumagot, alam ko. Gayunpaman, wala talaga kaming pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kung ang Soul Hunters ay nakakakuha ng token, kung gayon ang lahat ay tiyak na mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang token ng Demonic Blood ay maaaring magamit upang makontrol ang lahat ng mga aswang sa mundo. Sa pag-iisip na iyon, kung ang mga Soul Hunters ay nakakuha ng kanilang mga kamay dito, kung gayon ang mga aswang ay tiyak na gagamitin upang lupigin ang buong sangkatauhan. Sa puntong iyon, lahat ay tiyak na magagawa. Umiling siya habang iniisip ito, sinubukan ni Gerald na baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, alin dito? Kasalukuyan kang nasa Sage Realm ngayon, tama ba? Nodding ng bahagya bilang tugon, pagkatapos ay bumantong hininga si Juno bago sumagot, ako, kahit nasa pinakamataas na yugto na ako ng larangan na iyon. Sa kasamaang palad, hindi ako nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang pagtaas ng lakas sa susunod na kaharian ay hindi madali, at si Juno ay walang talento na mayroon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, ang magagawa lamang niya ay magpatuloy sa pagsasanay sa pag-asang makakalusot siya sa susunod na kaharian. Nakalulungkot para sa kanya, nagsasanay na rin siya ng walang pagod sa loob ng ilang buwan sa ngayon, at ang katotohanang hindi pa rin siya nakagawa ng anumang pag-unlad ay tiyak na nakapanghihina ng loob. Huwag mag-alala. Tiyak na mag-iisip ako ng isang paraan upang matulungan ka sa tagumpay. Sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina habang pinapayapa siya, narinig iyon. Pagkatapos ay tumango si Juno, inilagay ang kanyang buong paniniwala kay Gerald. Tiyak na tutulungan niya siyang mapabuti sa pangmatagalan. Nasa oras na iyon nang pareho silang biglang narinig na sumisigaw si Ray. Agad na nakabantay, pareho silang bumangon bago tumakbo patungo sa direksyon ni Ray. Ano ang mali? Tanong ni Gerald habang maingat niyang iniskan ang lugar habang tumatakbo. Nagulat sila. Si Ray, na hindi pa nakasuot ng maayos ang pantalon niya, ay nanginginig ng malakas sa lupa. Pagtingin sa paligid kung may umaatake sa kanya, natagpuan nina Gerald at Juno na kakaiba na wala silang makitang anumang wala sa karaniwan. Richmond Kabanata 1807 Ang kanilang atensyon ay ibinalik kay Ray nang marinig nila ang kanyang nanginginig na boses na nagsasabing, nakakakilabot ito, G. Crawford. Nakatingin sa natatakot na ekspresyon ni Ray, pagkatapos ay sumimangot ng bahagya si Gerald habang nagtanong, ano ito? Anong nakita mo? I mean, parang walang anumang bagay sa paligid. Ungol ni Juno na nararamdamang gulong-gulong tulad ni Gerald, gayunpaman, pareho silang nakatiyak na ang anumang kinakatakutan ni Ray ay hindi isang multo. Pagkatapos ng lahat, hindi maramdaman ng duo ang pagkakaroon ng mga aswang lahat. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit sa pagbangon ko matapos kong gawin ang aking negosyo, bigla kong naramdaman ng isang malamig na simoy na dumaan sa akin. Ngunit noon, ungol ni Ray na ngayon ay nanginginig na hindi niya magawa kahit tapusin ang kanyang pangungusap. Tapos ano? Tanong ni Gerald. Aba, nang lumingon ako at damilat. Nakita ko ang isang pares ng mga mata na may dugo na nakatingin sa akin pabalik. Tuldok-tuldok-tuldok tandang padamdam. Napakasindak nito. Nauutol na sabi ni Ray nang maalala ang pangyayaring nasaksihan niya, nang marinig iyon. Likas na napatingin ang duo. Ngunit kahit na muling nag-scan sa paligid, wala sa kanila ang nakakita ng anumang inilarawan ni Ray. Ang nandoon lamang ay ang crescent moon. Sigurado ka na hindi ito trick ng iyong mga mata. Hindi sa tingin ko alinman sa atin ang nakakakita ng ganyan, tanong ni Gerald habang nakatingin kay Ray na may bahagyang nakataas ang kilay, umiling siya, determinadong sumagot si Ray, sumusumpa ako sa aking buhay, G. Crawford at Miss Zorn, hindi ako nagbibiro dito, talagang mayroong isang pares ng mga mata ng dugo. Nang makita kung gaano siya sigurado na lumitaw, alam nina Gerald at Juno na hindi siya naglalaro. Idinadagdag iyon sa katotohanang nanginginig ng husto si Ray, dapat talagang nabunggo siya sa isang bagay na labis na sumisindik. Nakuha ko. Anuman, huwag mag-alala, narito ako ngayon. Walang mangyayari sa'yo.
Sa tabi iyon, hilahin mo na ang pantalon mo. Sabi ni Gerald habang mahigpit na tinatapik ang balikat ni Ray. Matapos marinig ang pahayag na iyon, tumingin sa ibaba si Ray bago tumingin ulit kina Gerald at Juno. Inabot siya ng isang segundo, ngunit nang sa wakas ay itakda na ang kanyang mga boksingero ay nasa buong tanaw sa buong oras na ito. Agad na namula ang mukha ni Ray habang mabilis niyang hinayla ang pantalon niya. Nang makita iyon, pagkatapos ay muling inalaw ni Gerald si Ray sa pamamagitan ng pagdaragdag, "Sige, bumalik muna tayo sa ating mga tent. Kung kailangan mong gawin muli ang iyong negosyo sa paglaon, isasama kita." Ang pag-unawa na sumailalim si Ray sa isang malaking pagkabigla, ito ang tanging paraan na naiisip ni Gerald na maaaring makapagpahinga kay Ray. Kahit na ganoon, alam niya na ang mga salita niya ay hindi masyadong nakatulong mula pa noong mukhang takot na takot si Ray. Ang imahe ng kumikinang na pulang mga mata ay dapat na naka-imprint mismo sa kanyang isip sa puntong ito. Alam na ang pananatili dito ng mas matagal ay tiyak na hindi makakatulong, pagkatapos ay pinangunahan ni Gerald sina Juno at Ray pabalik sa kanilang mga tent. Nang nandoon na sila, kumuha si Gerald ng maiinit na alak at nagbuhos ng isang tasa para kay Ray. "Narito, inumin natin ang kakilakilabot na memorya na iyon." Sabi ni Gerald, kung ikukumpara sa mas may karanasan na si Gerald, si Ray ay isang fresh graduate lamang sa universidad. Dahil dito, bahagya siyang may karanasan sa totoong mundo, ngunit narito siya. Lumabas dito sa isang pakikipagsapalaran kasama si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na responsibilidad niyang alagaan si Ray dahil siya ang hamatak dito sa una. Anuman, kinuha ni Ray ang tasa gamit ang nanginginig pa nitong mga kamay bago sumagot. "Salamat, G. Crawford." Sa sobrang takot pa rin ni Ray, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pag-aalala na ang multo ay nanatili pa rin sa paligid. Habang siya ay gumawa ng isang mabilis na pag-scan sa pamamagitan ng lugar, ito ay masyadong madilim sa pamamagitan ng puntong ito upang malinaw na makilala ang anumang. Anuman ang kaso, pagkatapos ng pagbagsak ng mainit na alak, si Ray ay lumitaw na mas lundo kaysa dati. At least, hindi na siya nanginginig. Pagtingin kay Ray, tinanong ni Gerald sa isang nag-aalala na tono, mas mahusay ang pakiramdam. Richmond Kabanata 1808 Nodong bahagyang bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Ray, "Napaka." Narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na huminga ng maluwag, gayunpaman, nang muling humarap si Gerald kay Ray, tungkol sa sasabihin pa, kapwa natanto nila ni Juno na nakatitig ang mata ni Ray sa isang bagay sa likuran nila. Ito rin ay sa sandaling iyon nang maramdaman ng duo ang pagkakaroon ng isa pang malapit. Isang bagay na, tiyak na hindi tama, sa likod ninyong dalawa. Sigaw ni Ray, sinanyasan sina Gerald at Juno na umiwas sa gilid, tinitiyak na kaladkarin din si Ray sa kaligtasan. Ang pangalawa ay malayo na sila sa kanilang mga tent. Lahat silang tatlo ay nanood ng isang itim na figure na tumalon sa hangin, bago tumungo sa itaas ng kanilang apoy at ilabas ito. Napalunok na ngayon sa kadiliman, sumisigaw ang kinilabutan na si Ray, "Tiyon ang nakita ko kanina." "Sigurado ako." Tulad ng kung nais mong patunayan ang punto ni Ray, isang pares ng mga butil na mga mata na may dugo ay ningning sa kadiliman sa sandaling iyon, at nakatingin sila mismo kay Gerald at sa kanyang partido. "Ano ba ang nilalang na iyon?" tanong ni Juno habang nakakunot ang kanyang mga mata, pinapanood habang umiling si Ray. Malinaw na hindi sigurado kung ano ito. Pagkatapos ay iniutos ni Gerald, "Anuman ang kaso, maghiwalay." Ang pagtayo ng magkakasama ay magpapadali para sa pag-atake nito sa ating lahat ng sabay-sabay. Gayun din, kunin ang sulo sa iyong bag, Juno. "Meron akong naisip. Kopyahin iyan." Sagot ni Juno. "Ikaw naman, Ray, humingi ka ng isang lugar upang maitago habang nakikipag-usap ako sa bagay na ito." Dagdag ni Gerald, hindi na kailangang sabihin iyon ni Gerald ng 2 beses. Pagkatapos ng lahat, hindi malapit nang manatili si Ray kahit saan malapit sa nakakatakot na bagay na iyon. Bukod, alam niya na makikisunod lamang siya sa paraan ni Gerald kung manatili siya rito. Sa pag-iisip na iyon, si Ray ay pagkatapos ay masiglang tumango bago magkalat ang trio. Mismong ang mga mata ng dugo ay agad na nagsimulang lumusot sa direksyon ni Gerald. Napagtanto na ang nilalang ay napakabilis at malapit na sa kanya, matagumpay na naiwasan ni Gerald ang pag-atake sa singil bago sumigaw, "Anumang oras ngayon, Juno. Magaan na ang lugar na ito."
Nakuha ko. Sigaw ni Juno habang nagniningning ang isang nakakabulag na ilaw sa direksyon ng mga mata na duguan. Matapos ihagis ni Juno ang isa pang sulo sa Gerald, na madali niyang nahuli, binuksan din ni Gerald, at may dalawang maliwanag na ilaw na nagniningning sa mga mata. Nakita ng trio sa wakas kung ano ang sinalakay, ito ay isang tossed wild ligaw. Tulad ng kung ang mga toasts nito ay hindi pa mukhang sapat na pananakot, ang buong katawan nito ay pinahiran din ng matulis na mga pako. Nakatitig ang mata, wala sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang mabangis na hayop dito. Anuman, lahat silang tatlo ay alam na ang mga ligaw na boar ay napaka-agresibo, at kung ang isa ay nagugutom, aatake ang anumang nahahalata nito bilang pagkain. Maliwanag, nasa menu nito. Alinmang paraan, lahat sila ay kumawala dito sa sandaling ang boar ay nagsimulang singilin kay Juno na halos maniacally. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Gerald ng, "Maingat, Juno! Patayin ang sulo." Richmond Kabanata 1809, manatili ka at hayaan mo akong harapin ito. Dagdag ni Gerald nang mabilis siyang lumingon upang harapin ang baboy na ngayon ay naniningil na sa kanyang direksyon sa halip mula nang patayin ni Juno ang kanyang torchlight, ang panunood habang binubuksan ng malalim ang bunganga ng bibig, na malinaw na naglalayong ibagsak kay Gerald. Alam ni Gerald na ang isang kagat mula rito ay maaaring pumatay sa isang regular na tao, o sa pinakamaliit, masaktan sila. Naturally, sa pag-iisip na iyon, hindi papayag si Gerald na gawin iyon ng baboy. Umikot si Dodge sa gilid, tinawag ni Gerald ang Astrebe sword. Kahit na ang pangunahing layunin ng Tayback ay upang harapin ang mga multo, naniniwala si Gerald na masakit pa rin ito bilang isang regular na sandata. Anuman, kahit na ang ligaw na bulugan ay tiyak na mukhang mabangis, ang humongous na katawan nito ay naging mabagal at hindi nababaluktot. Bilang isang resulta, hindi ito ganap na tumigil matapos. May iwas ni Gerald ang pag-atake nito, at nauwi ito sa isang malaking puno. Tulad ng isang dagat ng mga dahon na nag-flutter sa lupa sa epekto ng boar, alam ni Gerald na ito ay ngayon o hindi, tumalon sa hangin. Pagkatapos ay mabilis na nagsimulang bumaba si Gerald, na itinuturo ang kanyang Tayback sa likod ng baboy. "Mamatay ka," ungol ni Gerald habang isinasuksok ang talam sa likuran ng baboy bago hiwain ito ng sobrang lakas. Na may dumadaloy na dugo mula sa likuran nito, ang sumakit na bulugan ay naglabas ng isang napakalaking umugang na tumunog sa buong kagubatan. Upang isipin na ang kapayapaan at katahimikan ng gabi ay biglang magambala ng isang nakasisindak na sigaw. Anuman ang kaso, kapag ang sigaw nito ay tuluyang namatay, ang baboy ay bumagsak sa lupa, namatay. Dahil kinailangan lamang ni Gerald na gumamit ng isang solong paglipat upang matapos ito, sa isang paraan, ang baboy ay hindi gaano kahirap makitungo sa isang kaaway. Alinmang paraan, sa napagtanto na pinatay ni Gerald ang ligaw na baboy, nakahinga ng maluwag si Ray. Pakiramdam ay mas nakaka-relax ngayon habang papalabas mula sa likuran ng puno na itinago niya sa likuran, kasama ni Juno. Ang duo ay naglakad papunta kay Gerald at tinitigan ang bangkay ng napakalaking boar. Sa pakiramdam na ang baboy ay mas malaki pa kaysa sa una niyang naisip, hindi napigilan ni Ray na bulalas, "Diyos ko! Isang napakalaking baboy." Kailangang sumang-ayon sina Gerald at Juno. Kaya, sabi nga nila, hindi masayang ang mabuting karne. Sa palagay ko alam na natin ngayon kung ano ang para sa hapunan. Kung sakaling nag-aalala ka, ang ligaw na karne ng baboy ay masarap. Nakangiting sagot ni Gerald habang nagsisimulang gamitin ang Astrebe sword upang hiwain ang isang malaking tipak ng karne sa ligaw na bulugan. Tulad ng sinabi ni Gerald, wala pa silang hapunan, at natutuwa siya na wala pa sila. Kung sa bagay, alam niya, ng lahat ng tao, na ang ligaw na karne ng baboy ay napakahusay. Ironically sapat, ang ligaw na baboy ay nakakain na kahit na ito ang nasa pangangaso para sa pagkain. Habang ang karanasan ay tiyak na isang nakakatakot, wala sa kanila ang nagrereklamo dahil ang kanilang hapunan ay mahalagang dumating sa kanila. Anuman, mabilis na naibahagi ni Gerald ang bonfire bago magsimulang ihaw ang karne sa apoy. Hindi nagtagal, isang matamis na samyo ang nagsimulang maghawak sa paligid, sanhi ng tubig sa bibig ni Ray habang nakatingin sa lechon na karne habang sinasabi, "Ito ang aking unang pagkakataon na tikman ang ligaw na baboy." Hindi pinapansin ang komento ni Ray, huminto sandali si Gerald bago magtanong sa isang mausisa na tono.
Sabihin mo sa akin, Ray, alam mo ba kung ano ang isang magsasaka? Isang magsasaka, ito ba ay isang uri ng uri? Takang tanong ni Ray, Richman Kabanata 18:10 inilibot ang kanyang mga mata bilang tugon, pagkatapos ay walang magawa na ipinaliwanag ni Gerald, hindi man ito isang bagay. Tingnan, ang mga magsasaka ay mga taong nakikipagtulungan at pinipigilan ang mga aswang at espiritu. Kaya, tulad ng ghost hunters o kung ano. Tulad ng mga nasa telebisyon. Tanong ni Ray, humigit kumulang. Alinmang paraan, kung hindi mo pa alam, kami ni Miss Zorn ay nagsasaka. Sagot ni Gerald sabay tango, dahil sandali na silang nakasama ni Ray. Naisip ni Gerald na mas makakabuti kung alam niya ang tungkol sa mga bagay na katulad nito. Ano pa, matapat na isinasaalang-alang ni Gerald na gawing magsasaka rin si Ray. Kung tutuusin, kung naging isang magsasaka si Ray, sa halip na takot sa lahat, masisimulan niya ng harapin ang mga panganib ng siya lang. Si Gerald, para sa isa, ay may kamalayan na siya at si Juno ay hindi maaaring manatili sa kanyang tabi upang protektahan siya sa kanyang buong buhay. Ang pag-iisip tungkol dito lamang ay ganap na. Hindi makatutuhanang. Pareho kayong, mga magsasaka. Tanong ni Ray na ngayon ay malapad ang mata, nakipagpalitan ng tingin kay Juno, si Gerald at siya sa kamumiti bago tumango papunta kay Ray. Sa katunayan, tayo ay. Ngayon, ang tanong ko ay, nais mo rin bang maging isa? Tanong ni Gerald. Ano, maaari rin akong maging isa? Sabi ni Ray, pananabik sa mga mata habang nakatitig sa duo sa harapan niya. Ang isiping binibigyan siya ng pagkakataong maging isang magsasaka. Napakaganda. Si Ray, para sa isa, palaging pinangarap na magtaglay ng mga kasanayan sa martial arts na kasing galing kay Gerald. Kung matagumpay siyang naging isang magsasaka, kung gayon hindi na niya kakailanganin na umasa kay Gerald para sa proteksyon. Nakangiting sagot ni Ray, sumagot si Gerald pagkatapos, syempre kaya mo. Tiyak na matututunan ka namin ni Miss Zorn ng mga lubad. Ako, kung gayon, oo. Nais kong maging isang magsasaka, G. Crawford. Idineklarang excited na si Ray. Magaling. Mula ngayon, ako ay magiging iyong Panginoon at tuturuan kita sa mga paraan ng pagiging isang magsasaka. Sagot ni Gerald, opisyal na ginawang alagad si Ray. Salamat sa pagkuha sa akin sa ilalim ng iyong pakpak, Panginoon. Sigaw ni Ray, agad na binabago kung paano niya hinarap si Gerald habang nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, bago nakapagsalita si Ray, mabilis siyang hinayla pabalik ni Gerald habang sinasabi, tingnan mo, habang tinanggap kita na maging alagad ko, hindi mo ito kailangang gawin. Hindi ko matiis ang mga taong nakaluhod sa harap ko nang wala sa asol. Narinig iyon, pagkatapos ay ngumisi si Ray ng parang kambing, napagtanto na siya ay kumikilos tulad ng isang tao mula sa mga sinaunang panahon, nanginginig ang kanyang ulo gamit ang isang chuckle, pagkatapos ay idinagdag ni Gerald, sige, tumahimik ka na. Alinmang paraan, mukhang sapat na luto ang karne kaya't maghukay na tayo. Nang marinig iyon, nagsimulang magtsiaw ang trio sa kanilang hapunan. Hindi ko akalain na ang ligaw na baboy ay tikman ang sariwa at masarap. Masasabing mas masarap pa kaysa sa ordinaryong baboy. Bulalas ni Ray matapos makagat, totoo sa sinabi ni Ray, ang ligaw na baboy ay mas masarap at may mas mataas na kalidad sa pangkalahatan kumpara sa regular na karne ng baboy. Sa pagsasalita nito, paghiwa-hiwain ang ilan pang karne sa baboy sa paglaon at ibalot sa isang bag. Kumakain tayo ng baboy para sa kabuuan ng bukas at posibleng kahit isang araw. Sabi ni Gerald, sa totoo lang, kung mayroon silang paraan upang madaling madala ang malaking ligaw na baboy sa paligid, tiyak na maipagbibili nila ito ng marami. Si Gerald, para sa isa, ay tiyak na isinasaalang-alang ang ideya. Sa kasamaang palad, ang pagdadala ng isang malaking bangkay sa paligid ay sobrang-sobra. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos ay kumuha lamang ng isang maliit na bahagi nito para sa pagkain, hindi rin magiging sayang dahil ang bangkay ay tiyak na sapat upang pakainin ang maraming iba pang mga hayop sa kagubatan.